Kasama na natin si Attorney Ariel Linto ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Ngayon ho kasi nagtatalo-talo pa rin sila. Ano nga ba ang sinasabing majority? O sino nga ba ang pwedeng bumoto sa Senate presidency? Sa 1987 Constitution, ang sinasabi all members of the Senate. Ayan, Para mas maintindihan natin to, kuha tayo ng isang magaling na abogado. Ang katwiran naman ni Attorney Inton, meron tayong tinatawag na verba legis. Attorney Inton, magandang umaga po sa inyo. Sir Angel, magandang umaga sa inyo, magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Ayan, kunwari kayo ang professor ko ngayon. Attorney, please elaborate. What is verba legis? Verba legis, ito yung tinatawag natin plain meaning rule. No? Na if the law is clear, there is no room for interpretation. Kasi kapag ininterpret mo ang batas na napakaliwanag, that is already judicial legislation. At yun, bawal yun. Kaya nga, well, sa aming mga abogado, kanya-kanyang opinion, no? Yun nga numerical number sa konstitusyon, iba-iba, di ba sabi nga nila, kaya ka nag-abogado, mahina ka sa mat, hindi po. Iba lang yung mat ng abogado. Depende sa no? Okay. Well, yung verba legis, yung plain meaning rule, dun tayo sa, sa constitutional provision sa impeachment, no? No person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Of all? Tinagalog to, napakalinaw. All members, lahat ng kasapi ng Senado. Pero sino yun? Iba-ibang ang sinasabi kasi nila na etong kailangan kong Joel Chua, kay Atty. Lorna Capunan, sabi, kailangan yung all members, yun actually who took part in the trial. Yan ang sabi nila. Mm-hmm. Pero, alam nyo, with all due respect kila Congressman sa kay Atty. Lorna, wala namang ganun sinabi yung provision ng batas. Mm-hmm. Kung gusto ng ating mga framers of the Constitution na yun ang ibig nila sabihin, di sana inilagay. Inilagay yun. Katulad sa Judicial Department provision sa Constitution. So, Judicial Department provision sa Constitution, Article 8, Section 4. Ito yung provision sa involving constitutionality ng batas, treaty, etc. Maliwanag nakalagay, shall be decided with a concurrence of a majority of the members who actually took part in the deliberation on the issues in the case and voted thereon. Ganun din po pagka sa Section 4, Section 4, Paragraph 3, dun sa mga kasong being heard by a division in the Supreme Court, ang nakalagay, will be decided or resolved with the concurrence of a majority of the members who actually took part in the deliberation. Mm-hmm. So, kung gusto ng ating mga framers of the Constitution, yung ganun na sinasabi nila kung Chua, ay dapat linagay ito dahil ilan words lang to na pagka sinabi ko actually took part, dapat ganon. Pero walang ganon nakalagay sa provision sa impeachment o sa pagboto ng Senate President, and therefore hindi natin dapat lagyan ng ganong interpretasyon. Sa 1987 Constitution, Attorney, ganon din. Sa 1987 Constitution, all members din ng Senate sa pag-elect ng Senate President. Opo, 1987 Constitution to ngayon. Yung pong sinasabi kasi nila, hindi, 22 na lang sila kasi nakakulong na, ang natatandaan ko po, Jinggoy and Bato already took their oath as senator judges sa impeachment court. Diba? Ngayon, since they took their oath, then senator judges, hindi pa nagsisimula yung pandinig, ang usapan, wala na yan. Hindi na dapat kasali yan. Pwede ba naman ganun? Hindi pa nga nag-uumpisa. Diba? So, paano kung nakapagpiansa si Jinggoy, di ba?
he will be filing a petition for bail, di ba? So, marami pang ano, sana kung ating pong pag-uusapan ang linaw ng batas, yung plain meaning rule, napaka klaro yun. The courts do not interpret a law if the law is already clear, categorical, and free from ambiguity. Ayun. No? Oo. So, yun. ang nagpapagulo. Oo. Ang nagpapagulo, kami siguro. Pero alam nyo, ang sinasabi rin nila, hindi, 22 na lang kasi dati, yun kay President Noynoy, yung senador siya, naging presidente siya, nabawasan niya. Of course, kasi permanent na yung pag-alis niya. No? Ganun din kay Alfredo Lim, senador siya, nanalo ng mayor, kaya tuloy, nababawasan yun all. Kasi permanente yun. Ganun din kung may namatay. Di ba? Pero yun, katulad ni Jinggoy, na abay, who knows, he might be able to to file a petition for bail and get a provisional release, di ba? Sa kaso niya. So, ang dito, kung pwedeng i-reduce yung numero sa konstitusyon na nais ng ilang mga abogado at mga politician, we have a bending constitution of the Philippines kung gano'n rin lang. Loud and clear. Ayan. Sabi nyo nga, verba legis. Ayan. Ang kinakailangan, wag mo nang interpret kung malinaw naman ang batas. Kung malinaw naman doon tayo sa malinaw kasi malinaw na nga Guguluhin mo pa. Okay. Attorney, maraming salamat for joining us. Magandang umaga po. Maraming salamat po. Si Attorney Ariel Lenton.